Income tax of atras. Okay, sige. So dito tayo. Kailan ba nagkakaroon ng income tax of atras? Si Pedro, buhay pa. May 3 siyang anak, sina Ana, Lorna, Fe. Si Ana actually, may asawa na. May anak na nga eh, kaya si Pedro may apo na eh. Si Lorna, kagraduate ng fresh grad ng accountancy. So, magte-take na siya ng CPA board exam. Malapit na maging CPA. Si Fe, yun yung batang-bata pa, ang layo ng agwat. Kasi hindi inakala ni Pedro, saka yung asawa niyang yumauna, na magkakaanak pa sila. So, nabuo si Fe. So, si Fe ay ano pa lang, minor. Kaso si Pedro, medyo malapit na rin kunin ni Lord, matanda na, amoy lupa na nga eh. Na aani-aninag na nga niya yung mga relatives niyang sinusundo na siya eh. Kaya isang araw, naisip ni Pedro, naku, paano kaya itong si Fe? 5 years old pa lang, kunwari. So ang ginawa ni Pedro, ganito. May pag-aari siya sa probinsya, kunwari. O kaya QC na lang, may pag-aari siya sa QC, isang condotel. Okay? Sabi ni Pedro kay Metrobank o kaya kay Juan o kaya sa isang mapagkakatiwalaang party na marunong mag-manage ng mga properties. Sabi niya, limbawa, gamitin ko na example si Metrobank. Metrobank, i-manage mo nga itong condotel ko na to for the benefit of Fe. May tinatawag tayong trust agreement. Can you follow? Trust agreement. Okay? So, ang mga parties dito ay si Pedro, so siya yung grantor or trustor na tinatawag. Ang tawag natin kay Metrobank o si Juan na magaling mag-manage ng pag-aari or properties ay trustee. Kung minsan actually pwede siyang tawaging fiduciary. Okay? At ang tawag mo kay Fe ay beneficiary. Sir, bakit di na lang binigay agad yung property na yun kay Fe? 5 years old nga. 5 years old. Okay? Or, another instance kung kailan magkakaroon ng trust agreement. Jericho, gamitin lang kita example. Ikaw ang nakita ko sa screen. Sample lang. Halimbawa, si Pedro, isa sa mga anak niya si Jericho. Actually, nasa tamang edad naman na si Jericho. Kaso, di pa makapagseryoso sa buhay. Puro pa siya barkada, girlfriend, ganun. So parang, pag naisip siguro ni Pedro, pag ibigay niya kaagad yon kay Jericho bigla-bigla, baka sa isang iglap, mawala na yung property. Kaya naisip ni Pedro na for the meantime, si Metrobank muna o kaya si Juan ang mag-manage ng pag-aari for the benefit of Jericho. Ililipat kay Jericho after 5 years, kunwari. Dahil umaasa si Pedro na after 5 years, matino na si Jericho. Ayun, meron tayong tinatawag na trust agreement. Paano yun, sir? Condotel di kumikita yung property. Yes, kaya may pag-uusapan na naman tayong income. So may pag-uusapan tayong income tax of atras. Yan yung follow? So, how do we compute the income of atras? The answer is kagaya din siya sa pag-compute ng income ng individual taxpayer. So alam mo sir, yung condotel kumita ng 100 million. So how do we compute the tax due? Tax table din. Graduated tax rate din for individuals. So you tax trust for income taxation purposes just like an individual taxpayer. Pareho lang siya ng estate, di ba? Yung isa nga lang, estate. Ito naman, trust.
So, sino magfa-file? Si trustee, si Metrobank, o si Juan. Pero tandaan nyo ha, hindi yan income tax ni trustee. Kasi, income yan ni Jericho eh. Income yan ni Juan eh. Ay, ni Fe eh. Yun nga lang, ang nagmamanage ay si Metrobank or si Juan. So, sila muna ang magpa-facilitate ng filing and payment ng mga taxes. Nagets niya? Oh, that's chapter 4. Co-ownership, estate, and trust. Baka may tanong kayo. May tanong? So, syempre, yung filing is the same. Okay? So, dahil individual taxpayer tayo, edi meron tayong annual, saka merong quarterly. Kasi as if, ano yan eh, parang nag-earn ng business income. Okay, next. Bago tayo, okay. Sige, may papakita lang ako isa pa. Possible ba, sir, na si Daddy Pedro, ang ginawa niya, may pag-aari kasi siya sa Isabela province. So I'm from Isabela actually, for your info. So, si Daddy Pedro, kinausap niya si Metrobank. Sabi niya, Metrobank, i-manage mo ha. Metrobank Santiago or Isabela, i-manage mo tong property ko dito sa Isabela ha, para kay Fe. Tapos maliban doon, may pag-aari din si Pedro dito sa Manila. Okay, tinalaga naman niya kunwari si Juan bilang taga-pangasiwa. Juan, i-manage mo itong pag-aari ko dito sa Manila ha, para yan kay Fe. So there are more than one trust, but there is only one beneficiary and there is only one grantor. Pag ganon, i-consolidate mo yung dalawang income. Compute the tax as one. Bakit kailangan i-consolidate? Pansinin mo, kunwari lang, maliit lang na property yon. Kasi sir, pag di ko kinonsolidate, halimbawa, yung sa Isabela, ang kinita lang ay 250,000. O edi exempt yun. Tapos, ang kinita lang din nung nasa Manila, 250,000, edi exempt din. 250 plus 250, di 500,000. Parang yung kita na 500,000, exempt. I-consolidate. Para may tax. Para ma-applyan ng tamang tax rate. Can you follow? Kaya we need to consolidate. Ay sir, ganito ginawa ni Daddy Pedro. Sabi niya kay Metrobank Isabela, oy Metrobank Isabela, i-manage mo nga itong pag-aari ko dyan sa Isabela for the benefit of Ana. Oy, ABC Corporation, may pag-aari ako dyan sa Batangas. I-manage mo nga for the benefit of Lorna. Oy Juan, itong property ko sa Metro Manila, i-manage mo nga para kay Fe. Wag tayong mag-consolidate. I-tax mo yung tatlong trust separately. Bakit? Kasi para mag-consolidate, there must be two or more trusts, pero there is only one beneficiary and there is only one grantor. So hindi naman na-meet yun kasi hindi naman iisa yung beneficiary. There are several beneficiaries. So wag mag-consolidate. So ang reason lang kung bakit nagko-consolidate, kasi pag di mo kinonsolidate yan, hindi tama yung lalabas na tax. Hindi tama yung lalabas na tax. So dapat pagsama-samahin lahat yan para you arrive at the correct graduated tax rate. Okay, class? So I hope maliwanag. That's chapter 4. May tanong? May katanungan? Good luck sa inyong
Prelims, So, I think na upload na sa Blackboard itong ating PowerPoint as well as solution for chapter 4. Okay? Oh, any question, class? Oh, tanong. Sige na, wag na mahiya. Kasi kung wala kayong tanong, iisipin ko okay na kayo. Sabagay, intervention naman tayo ngayon na period. Baka may tanong din kayo sa chapters 1 to 3. May mga tanong ba kayo? Mahihain kayo, Sige na, magtanong kayo. Uy, may kausap ba ako? Magtanong tayo sa mga hindi nagpapakita. Yan, si Tamio Jan Paulo. Ayaw magpakita eh. Tamio Jan Paulo. May tanong ka, iho? Sir, wala po. Ipakita mo naman yung napaka-guwapo mong mukha, iho. Para makilala naman kita. Baka makabangga kita sa kung saan-saan. Di ko man lang alam, estudyante pala kita, di ba? Biruin mo, ano pala to? Opa pala. Tama ba yon? Opa ba ang tawag sa ganon? Yung Opa. Walang tanong, iha? Walang tanong? Kaya pala ayaw niya magpakita kasi siyempre baka ma-distract yung mga girls. Makilig masyado. Delikado. Si D. Bakit D lang ang pangalan nito? D. D. Ano to? Iho? Iha? Baka iha kasi pink eh. D. May tanong ba? Iha? Iho? D? Bahala ka. Baka di ka malista ni ano ha. May question po. Yes, iha. Yung sa ano po, sa si Dominic pala yung D. Ano iha? Ano? Sige. Yung sa ano po, meron po kasing problem po given dun sa chapter 2. Yung foreign corporation po na dividend income. Di ba po sir, parang ano po siya, basic tax po siya. Pero paano po pag silent? I-assume po ba namin na resident po siya or non-resident? Kung silent, i-assume na lang natin na siya ay, kasi ganito yan. Okay? Pag dividend income from foreign kasi, basic talaga yan. Follow? Kasi ang subject lang naman sa final withholding tax ay yung coming from domestic corporation, di ba? Para yan ay final withholding tax, it must come from, it must be a cash dividend or property dividend from domestic corporation. Follow? Ngayon, kung sinabi foreign o division, actually, i-exclude mo lang yun kung yung dividend income ba na yun ay income sa Pilipinas or income abroad. Kasi, can you follow? So, doon lang naman tayo magkakaproblema eh. Saglit lang, sir, kasi merong dividend income from foreign corp. Resident man or non-resident foreign corp. Tanong, sir, yung dividend income ba na yon ay na-earn sa Philippines or not? That question will be answered sa chapter 7 and chapter 8. Diba? We will check kung ano yung situs ng dividend income. So since nasa chapter 2 pa lang tayo, okay, pwede nating i-consider na pag ganun lang ang sinabi, we assume that it is earned in the Philippines. However, kung yung pagkakapresent sa problem ay halimbawa may column na income Philippines, may column na income abroad, tapos nakalagay dividend income foreign corp, tapos nandun siya sa column ng abroad, o income abroad yon. So if the taxpayer is non-resident citizen, huwag mong isama. Isama mo lang yun kung ang taxpayer ay resident citizen. Kasi only resident citizens are taxable on their income within and without. Diba? Kaya actually, pag tinanong,
is dividend income from foreign corp subject to graduated tax rate? Yes. If tinanong, is dividend income from foreign corporation income considered income earned in the Philippines or considered income earned abroad? Depende. Depende. Kaya sisilipin mo yung chapter 7 mo, di ba? So, at least 50% ba ng earnings ng foreign corporation na yan ay na-earn sa Pilipinas. So, wala pa naman tayo sa ganong chapter. Can you follow? So, nasagot ko ba, Iho, yung tanong? Naklaro ba? Yes po. Thank you, sir.